Maraming uri ng agimat, iba-ibang anyo, klase at mga gamit. At iba-iba rin ang mga lakas, kakayanan at level ng kapangyarihan. Maraming antingero ang nakakaalam na ang ilang agimat ay hindi na pinapakain ng dasal o debosyon. Subalit karamihan ay kailangang alagaan ng dasal, orasyon at mga panalangin. Gaya natin, kailangan din ng mga agimat ng pagkaing dasal o orasyon na magpapanatili o magbibigay dito ng lakas at bisa upang magamit mong proteksyon sa pang-araw-araw na buhay. Subalit para sa mga baguhan pa lamang o nag-aaral ng mga karunungang lihim, mayroon silang mga katanungan na madalas ay nagiging komplikado. Isa na nga dito ay kung papaano malaman kung buhay ba ang kailang hawak na agimat at medalyon. Maraming paraan para malaman kung buhay nga ba o may bisa ang inyong medalyon. Isa na nga dito ang pagbaril sa medalyon. Kung ang inyong medalyon ay may kapangyarihan sa bala, sa kabal o sa tagaliwas. Narito ang 10 palatandaan na buhay at may bisa pa ang inyong agimat o medalyon. Una, mainit ito kapag nadidikit sa inyong balat o kapag nahahawakan. Pangalawa, ikaw ay maaring kinikilabutan o tumataas ang iyong balahibo kapag suot-suot mo ang medalyon o kapag dinadasal mo ang lihim na dasal ng iyong medalyon. Pangatlo, minsan ay animoy mayroon itong pulso o tumitibok. Pang-apat, mayroong animoy enerhiya o kuryente na dumadaloy sa iyong katawan sa tuwing hawak-hawak mo ang medalyon sa iyong kanang kamay. Pang-lima, kapag suot mo ito ay parabang may kumakausap sa iyong isipan. Ito ay maaring isang mensahe, babala o warning para sa iyo. Pang-anim, may mga pagkakataon din na maaring magpakita ito sa iyong mga panaginip at kausapin ka. Pang-pito, mapapansin na sa tuwing suot-suot mo ang agimat o medalyon ay nag-iiba ang iyong lakas, maaring tumatalas ang iyong pakiramdam o kamalayan at nagiging malalim ang iyong pangunawa o mas madali mong nababasa ang emosyon ng iyong kausap o kaharap. Pang-walo, sa mga taong may bukas na third eye, ay maaari nilang masabi o makita kung buhay pa ang iyong agimat, sapagkat nakikita nila ang aura nito o mga gabay, maging ito man ay masama o mabuti. Pang-6, lalayuan ka ng mga mangkukulam at hindi nila magagawang makipagtitigan sa iyo, sapagkat masisilaw sila at mapapaso ng iyong presensya o aura. At ang pang-10, maaari ding matakot sa iyo ang mga masamang elemento o espiritu sapagkat hindi nila magagawang lumapit sa iyo. Tandaan na maaring ilan lamang sa mga ito ang maaari mong maranasan sapagkat iba-iba ang uri ng mga medalyon at agimat. At lagi ring isaisip na maaring manghina o mawala ng bisa ang inyong medalyon lalo na at ito ay lagi mong nagagawa ng mga bawal.